Kapag ganitong panahon, no, tag-ulan, maraming mga sakit na nagdadatingan eh, 'di ba? Ubos, sipon, Sipon. lagnat, tapos Influenza, pneumonia, tapos pag lumulusog ka sa baha eh meron ka pang leptospirosis. Tapos minsan Minsan yung diarrhea. mga naipon na mga dengue kasama din sa panahon Oo, ngayon, 'di ba? may dengue. So ano ba una natin tatalakayin sa dami po ng mga sakit po pag tag-ulan? Ano ba yung pinaka-popular? Ano ba talaga yung pag tag-ulan Usong-uso. Oo, usong-uso. Ayaw magpatalo, Doc. Nabanggit na kanina ni Weng, perennial problem naman to between June to October. Okay, ito yung mga binabantayan natin, mga karamdaman. WILD, wild. No, waterborne diseases, diarrhea, shigellosis, dysenteria, typhoid, cholera eltor, okay, E. coli, pasintabi po sa mga kumakain po mga oras ito ha. Pagsusuka po, nangyayari po talaga ngayon pong mga tag-ulan yan. Tapos I, influenza, L, leptospirosis, at yung D nga po ay yung dengue. Perennial problem ito talaga pong, ito po yung binabantayan natin every between June and October. Okay. And then, yun na nga, sabi niyo, perennial problem. No? So, if it's seasonal because of the rain, ano ba yung mga usual causes? Bakit? Dahil ba sa nababasa tayo? Dahil maulan? Dahil lumalamig? Hindi tayo sanay? Ano yung kadahilanan kung bakit ito yung mga perennial na mga sakit po na nangyayari? Waterborne diseases, dahil nga po nakita po natin yung baha, di ba? Okay. Alam mo yung yung bahang tubig na yan, napakarumi yan. So hindi natin alam po kung ano laman niya, kung ano may mga manures ba yan, may mga kung ano fecal element ba yan. Kasi yung ating pong mga linya ng mga tubig po natin, na supply po natin, hindi natin alam kung okay pa ba to, baka mamaya butas-butas sa plato, may kalawangin na ba? Yung mga tipo, kaya pumapasok po doon sa ating pong water sources, nakukontamina na po yung ating pong mga tubig, no, na posible nating iniinom, nakakalimutan natin pong pakuluan ito, yung mga ganung tipo. So talagang medyo dumadami po yung kaso po ng ganyan po, diarrhea, LBM, vomiting, yung mga tipo. Tapos pag itong influenza, alam naman po natin, pag ganito po tag-ulan, tama ka dyan, pati yung pong lumalamig yung panahon, very conducive for mga paglipat ng mga viruses. No? Ito po mga nangyayari po sa paligid po natin. Okay? Tapos yung pong L, nakita na po natin talagang epekto po ng ating pong flood control program. No? Na talaga naman pong ibang klase, tumaas po ng about 6%, no, yung pong kaso po ng leptospirosis kumpara po nung nakalipas na panahon. Okay, dumami po taga leptospirosis. Compare naman po sa dengue, dengue naman po ay bumaba naman po ng 56% yung ating pong dengue po, dahil siguro sa kaalaman po sa mga health education na ginagawa po natin, sa kaalaman din po ng ating po mga kababayan na ito dapat natin gawin pagka tag-ulan. So natutunan po tayo. Talagang binabantayan po natin dito ay yung pong leptospirosis, dahil talagang grabe, nakita naman po siguro yung baha po. Wala tayong bagyo, habagat lang ito, pero grabe. Grabe po ang nangyari pong baha po sa buong kapuluan.